Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Freelance na napalabas noong 2023. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Sa unang eksena, inamin ni Mason Pedaites na lumaki siyang walang layunin sa buhay. Ginawa niya ang mga bagay na ginagawa ng karamihan at naisip niya na gusto niya ang mga bagay na gusto ng karamihan. Bilang resulta, si Mason ay gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Nagpasya si Mason na magpalista sa militar at maging isang operatiba ng mga espesyal na puwersa na may isang taon na lamang na natitira sa paaralan ng batas. Sa wakas ay natuklasan ni Mason ang kanyang misyon, isang bagay na nagpasaya sa kanya. Ikinasal si Mason kay Jenny at nagkaroon sila ng isang babae na nagngangalang Casey. Gayunpaman, habang nasa misyon na alisin ang isang lalaking nagngangalang Van Agas, nawala si Mason hindi lamang sa kanyang layunin sa buhay, kundi pati na rin sa kanyang mga kasama. Iniwan ni Mason ang serbisyo at naging abogado sa kabila ng hindi nakatapos ng law school. Sa kasalukuyan, papunta si Mason sa paaralan ni Casey upang ihatid siya, at sinabi sa kanya ng maliit na babae ang tungkol sa isang bata na patuloy na sinusubukang halikan siya. Inutusan ni Mason ang kanyang anak na suntukin ang bata sa lalamunan kung tatangkain niyang halikan itong muli at umalis upang magtrabaho pagkatapos ihatid si Casey. Ang opisina ni Mason ay binisita ng isang matandang kaibigan na nagngangalang Sebastian Earl. Kinokontrol ni Sebastian ang isang kumpanyang pinangalan ng Contracted Defense Initiatives, o CDI para sa maikling salita. Kinuha ni Sebastian si Mason upang magbigay ng seguridad para sa isang mamamahayag na nagngangalang Claire Wellington na papunta sa isang eksklusibong panayam sa presidente ng Peldonia, si Van Ages. Naalala ni Mason na si Van Ages ang kanilang pakay bago mamatay ang kanyang mga kasama at gustong tumanggi. Ngunit nang magalok si Sebastian ng malaking halaga, sumang-ayon si Mason. Sa pag-uwi ni Mason sa araw na iyon, natuklasan niya na si Jenny ay ipinatawag ng punong guro sa paaralan ni Casey dahil sinampal ng kanyang anak na babae ang batang lalaki na nagtangkang humalik sa kanya sa lalamunan. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo sina Mason at Jenny na lalong sumisira sa kanilang magulo ng pagsasama. Nababahala si Jenny nang malaman niya ang trabahong inaalok ni Sebastian kay Mason. Ngunit kalaunan ay nagpasya siyang palayain si Mason, alam na ang kanyang pag-alis ay maaaring ang eksaktong kailangan niya upang ayusin ang kanyang sarili at maging masaya muli. Nakilala ni Mason ang mamamahayag na si Claire Wellington at pagkatapos magpakilala, dumiretso silang dalawa sa paliparan. Ipinaliwanag ni Claire kay Mason ang kanyang tungkulin na ipagtanggol siya sa lahat ng paraan. Pagkalapag pa lang nila ay sinalubong agad ni Van Agas si Claire sabay halik sa pisngi. Habang si Mason ay malawakang hinanap ng security ni Van Agas. Nang sumakay sila sa kotse ni Van Agas, nagulat si Mason nang marinig na nag-research si Van Agas sa kanya, at alam niyang siya ay dating operatiba ng armadong puwersa. Sa kanilang ruta, sa gitna ng isang tulay, sumabog ang sasakyang panseguridad sa kanilang harapan, at sila ay tinambangan ng mga rebeldeng naririto upang paslangin si Van Agas. Anong nangyayari? Manahimik ka! Lumapit si Mason sa nasirang security car at naglabas ng isang napakalaking revolver. Hinihimok ni Van Agas si Mason na tulungan siyang protektahan ang kanyang mga tao matapos maunawaan na ito ay isang binalak na kudeta. Ngunit tumanggi si Mason, na sinasabing ang sariling mga tao ni Van Agas ang nagtangkang pumatay sa kanya bago umalis, na sinundan ni Claire. Pumunta sila sa bush at huminto. Para makapagpahinga si Claire, at maya-maya dumating si Van Agas, sinundan sila. Tinawag ni Mason si Sebastian para sa tulong, at ipinangako sa kanya ni Sebastian na nasa kanya ang kanilang lokasyon at padadalhan sila ng chopper. Hiniling ni Van Agas na gamitin ang telepono pagkatapos ng tawag, ngunit tumanggi si Mason. Pagkatapos ay binyantaan ni Van Agas si Mason na arestuhin dahil sa pagiging dayuhang especially iya, ngunit naglabas ng baril si Mason at pinagbantaan si Van Agas. Pumasok si Claire at hinikayat si Mason na tulungan si Van Agas. Tinawag ni Van Agas ang kanyang pamangkin na si George, na nagulat nang malaman na buhay pa si Van Agas. Batid ni Van Agas na siya ang utak sa likod ng kudeta at tinitiyak niyang maayos pa rin siya. Nagulat si Claire nang malaman na ang sariling pamangkin ni Van Agas ay nagtatrabaho sa mga rebelde. Ngunit idinagdag ni Van Agas na si George ay pinagsamantalahan lamang ng mga rebelde dahil siya ay isang tulala. Hinihimok sila ni Van Agas na tulungan siyang protektahan ang kanyang mga tao. Ngunit lumayo si Mason, sumunod si Claire, naiwan si Van Agas na mag-isa. Sinubukan ni Claire na tulungan si Mason kay Van Agas para maiulat niya ang lahat. Ngunit determinado si Mason na hindi tulungan si Van Agas. Naguguluhan si Claire kung bakit mukhang galit si Mason kay Van Agas.
Nang mapanood ni Mason ang chopper na lumilipad pagkatapos ibinaba ang dalawang shooter, napagtanto niya na hindi sila dumating para tulungan sila. Hinahabol sila ng mga armadong lalaki habang pinaputukan sila ng chopper habang tumatakas sila. Puminto sila sa clearing malapit sa natumbang puno. At pumwesto si Mason ng sniper para hintayin ang helicopter. Si Claire naman ay tumalikod at nire-record ang lahat ng nangyayari. Matagumpay na na-snipe ni Mason ang piloto, at tumakas sila sa kakahuyan ng bumagsak ang chopper. Patuloy lang sa pagtakbo si Claire hanggang sa napagtanto niyang nawala na si Mason. Sumigaw siya para kay Mason, ngunit hinarap siya ng dalawang gunman. Nagtago siya sa likod ng puno at hinawakan ang sanga ng puno. Tahimik na naghihintay sa isa sa mga rebelde na lumapit sa punong pinagtataguan niya. Biglang lumitaw si Mason at nakipag-away sa rebelde. Pinapanood ni Claire habang sinasakal ni Mason ang rebelde hanggang sa mamatay. Si Claire ay lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, habang si Mason ay nakatayo na nakaharap kay Claire, ngunit isang rebelde ang humampas sa kanyang ulo. Dumating si Van Ages at binaril ang rebelde habang sila ay stranded. Samantala, sinisiyasat ni George at ng kanyang mga tauhan ang nasirang chopper ng may human-ong sasakyan. Dumating na si Colonel John upang balaan si George tungkol sa kanyang kabiguan na paslangin si Van Ages. Pinatay ni Colonel John ang isa sa mga sundalo ni George, at nanumpa si George na gagawa ng mga pagbabago. Pagbalik sa grupo ni Mason, huminto ang tatlo sa tabi ng ilog upang magpahinga sandali. Lumapit si Claire kay Mason para magsimula ng talakayan at alamin ang tungkol sa pinakahuling ekspedisyon ni Mason. Sinabi ni Mason kay Claire ang tungkol sa pagbagsak ng eroplano sa parehong lugar at kung paano siya nawala ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ng kaunting pahinga, inakay ni Van Ages sina Mason at Claire sa isang nayon at iniharap sila sa punong nayon at kay Pipino, ang manugang ng punong nayon. Nagpasya ang tatlo na manatili sa nayon hanggang sa susunod na araw. Nagpasya sina Van Ages at Claire na magsagawa ng eksklusibong panayam pagkatapos maligo. Sa pag-uusap, tinalakay nila ang tangkang pagpatay kay Van Ages, at ipinaliwanag ng huli kung bakit naniniwala siyang mga kumpanya ang nasa likod ng pagtatangka. Pinagsasamantalahan ng mga tagalabas ang lupain at mga yamang mineral ng Paldonia, at bilyon-bilyon ang kinikita ng mga korporasyon mula sa mga ito. Ang mga lanthanides ay natuklasan kamakailan sa Paldonia. Ang mga lanthanides ay mga rare earth metal na nasa puso ng bawat bagong teknolohiya, at gustong gamitin ng mga negosyo ang bagong mapagkukunang iyon. Ngunit tumanggi si Vanegas kaya naman gusto nilang patayin siya. Si Mason, na kinukunan ng panayam, ay unti-unting napagtanto na si Van Ages ay hindi naman ganoon kakulit na tao. Ginhaising ni Mason si Claire kinaumagahan at sinabi sa kanya na kailangan niyang magbihis dahil aalis na sila. Si Claire naman ay nagdadalawang isip dahil gusto niyang malaman ang kumpletong kwento ng Paldonian Insurrection. Nang pumasok si Van Ages sa silid, hinikayat niya si Mason na manatili at makita ang katotohanan bago ipahiwatig na alam niya kung bakit ipinadala si Mason upang maging proteksyon ni Claire. Tinawag ni Mason si Sebastian, na nagpaalam sa kanya na sinabihan siya na magpadala ng isang tao para patayin si Van Ages. Pinili ni Sebastian si Mason dahil inaakala niyang gugustuhin ding patayin ni Mason si Van Ages dahil nawalan siya ng mga kasamahan dahil sa kanya. Ibinaba ni Mason ang tawag nang walang sinabi pa. Tinawagan niya si Jenny sa kanyang home phone. Ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat at pagmamahal kay Jenny, na humiling na makauwi siya ng ligtas. Inilabas ni Mason ang kanyang baril at lumapit kay Van Ages pagkatapos ng pag-uusap sa telepono. Imbes na barilin si Van Ages, na kasama ni Claire, nilagpasan niya sila, kinuha ang mga gamit niya at sinabihan si Claire na aalis na sila. Nang dumating si Colonel John at ang kanyang mga tropa, tumakas ang grupo. Gayunpaman, nang mapansin ni Van Ages ang pag-atake ng mga rebelde sa nayon, lumabas siya mula sa pagtatago. Samantala, hinikayat ni Claire si Mason na tulungan si Van Ages dahil walang pag-aalinlangan na papatayin ng koronel ang mga taga-nayon pagkatapos patayin si Van Ages. Hinawakan ni Mason si Van Ages gamit ang kanyang kabayo at sumakay sila palayo sa mga rebelde. Nagawa ni Mason at Van Ages na tumakas, pero nahuli si Claire. Dahil alam nilang hindi nila kayang talunin si Colonel John at ang kanyang mga rebelde, nagpasya sina Mason at Van Ages na tumuon muna sa kung paano ililigtas si Claire. Nagpalipis ng gabi ang dalawa sa isang simbahan bago makipagkita kay Van Ages ang pinagkakatiwalaang kakilala, isang lalaking nagngangalang Bobby, at humingi ng tulong sa kanya kinabukasan. Umalis si Mason pagkatapos makipag-usap kay Bobby upang makipagkita kay Colonel John, habang si Van Ages ay nananatiling nakatago. Si Mason at Colonel John ay nakatayo sa gitna ng isang tila kalmadong nayon, nakatutok ang mga baril sa isa't isa.
Pinilit ng isa sa mga rebelde ni Coronel Jan si Claire na lumuhad at tinutukan ng baril ang kanyang ulo. Pinagbantaan ni Coronel Jan si Mason na papatayin kung hindi niya ito bibigyan ng Van Agest. Nagmamakaawa si Mason kay Van Agest na lumabas. Pagkatapos, lumabas si Van Agest na may mapang asar na mukha na sinundan ng isang pulutong ng mga sibilyan na nakapaligid sa mga tauhan ni Coronel Jan. Si Coronel Jan at ang kanyang mga tropa ay napapaligiran at walang pagtatanggol kaya madaling nakatakas ang tatlo. Gamit ang isang lihim na pasukan, pinasok ng gang ang opisina ni Van Agest sa palasyo. Nasaan si George? Habang nagre-record si Claire, kinausap ni Van Agest si George, binabalaan siya na itatapon na lang siya ng mga rebelde kapag nakuha na nila ang gusto nila. Nag-aalok si Van Agest na iligtas si George mula sa mga rebelde, at nagyakapan ang dalawa. Nang pumasok si General Martinez sa silid, sinubukan ni Van Agest na makipag-usap sa kanya ng magalang. Ngunit naglabas ng baril ang general at pinaputukan si Van Agest. Hinawakan ni Mason si Claire upang mapanatili itong ligtas, habang inilabas ni Van Agest ang kanyang rifle at binaril si General Martinez. Nang patay na ang general, tinulungan ni Mason si Van Agest na bumangon at hinugot niya ang bala mula sa kanyang suit. Sinabi kay Mason na nakasuot siya ng bulletproof vest sa loob. Ang kanilang kagalakan ay panandalian, gayunpaman, nang matuklasan nilang binaril si George Van Agest habang ang kanyang pamangkin ay namatay sa kanyang mga bisig. Ang mga tropa ng Paldonia ay sumugod sa silid, itinutok ang kanilang mga rifle kay Van Agest. Nakipag-usap si Van Agest sa mga sundalo, tiniyak sa kanila na hindi siya ang kaaway at gusto rin niyang tulungan ang kanyang mga tao. Ang mga rebelde ni Colonel Jan ay dahan-daang lumapit sa silid, nakatayo malapit sa likod ng mga sundalo ng Paldonia, habang tinatapos niya ang kanyang pahayag. Itinuro ni Van Agest ang kanyang mga mata sa mga rebelde, at ang mga sundalo ng Paldonia ay lumingon, nakipagpalitan ng putok sa mga rebelde. Si Mason, Claire, at Van Agest ay sumilong sa likod ng isang mesa. Habang kinukunan pa rin ni Claire ang lahat, sumiklab ang digmaan sa loob ng palasyo, at sinisigurado ni Mason na ipagtanggol si Claire at maging si Van Agest. Hinabol ni Coronel Jan at ng isa sa kanyang mga tauhan ang tatlo habang nakikipaglaban ang mga sundalong Paldonian at ang iba pang mga rebelde. Inutusan ni Mason sina Van Agest at Claire na mauna, habang siya ay nananatili upang labanan si Colonel January. Itinulak ni Colonel Jan si Mason sa lupa. Natuklasan ni Mason na si Coronel Jan, hindi si Van Agest, ang pumatay sa kanyang mga kaibigan. Nagpupumigla si Colonel Jan habang itinutulak niya ang kutsilyo para patayin si Mason, ngunit dumating si Claire at nawalan siya ng malay. Ang mag-asawa ay naglalakbay sa Van Agest at sa mga sundalo ng Paldonia, na nahihigitin ng mga rebelde. Bumagsak si Mason sa sahig at kumuha ng baril bago pinaputukan ang mga rebelde. Samantala, nagtatakang nakatingin sa kanya sina Claire at Van Agest, habang si Claire ay patuloy na nagre-record. Si Sebastian at ang kanyang mga tauhan ay nagmamaneho sa gate at papasok sa palasyo. Tinutulungan nila si Mason at ang mga sundalo ng Paldonia sa pagtalo sa mga umaatres na rebelde. Natapos na ang digmaan, at inihayag ni Claire sa mundo ang buong katotohanan tungkol kina Van Agest at Paldonia. Naayos na ang palasyo, at nabigyan ng pagkakataon si Van Agest na sabihin sa mundo ang kanyang kwento. Bago ang panayam, pinasalamatan ni Van Agest sina Claire at Mason sa kanilang tulong, lalo na kay Claire na naging daan upang masaksihan ng mundo ang katotohanan. Nagsisimula ang panayam, at ito ay nai-broadcast sa buong mundo. Umuwi si Mason mula sa kanyang trabaho sa Paldonia at malugod na binati ng kanyang asawa at anak na babae. Isang araw ay nakatanggap si Mason ng text mula kay Van Agest, na ipinaalam sa kanya na nagpadala siya ng maliit na regalo kay Mason. Ang maliit na surpresang iyon ay lumalabas na malaking halaga ng pera na inilipat sa bank account ni Mason. Nakangiti si Mason habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, kung saan naghihintay ang kanyang asawa at anak na babae, at inaanyayahan silang gugulin ang nalalabing bahagi ng araw sa kasiyahan sa kanyang masayang pamilya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.